sa Filipos 2, sabi ko dyan, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Verse 4, not looking to your own interest, but it's of you to the interest of the others. Paspunta ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo din po lahat ang mag-aaral ng kanyang salita. Hindi na po kayo makaupo. Magandang gabi po. Sa mga nasa online po, isang magandang gabi po. Lahat ng maramot at mga sarili sa kawan. Meron po ba? Tignan natin. Kung wala. Dapat po talaga, wala po dapat. Kasi meron po babala ang Panginoon para po sa lahat ng may ganyang character. Yung negative character na pag-aaralan natin. Ako, may warning ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na siya natin pag-aaralan ngayon. Para makita natin kung meron nga ba tayo ngayong topic na to na lesson 7. Ano daw po ang topic natin ngayon? Selfishness. Selfishness. Ano ba yung selfishness? Bakit may warning ang Lord? Kasi nga po, in the long run, so pag palagi yung character natin ay ganyan po, we will find no happiness and success in life. Dahil nga po, ano mangyayari? Mag-isolate tayo, magiging despair tayo. At ayaw ng Lord na sapitin po natin yung kalungkutan, kabiguan sa buhay. Ayaw ng Lord yun. Kasi nga po, ano po talaga ang selfishness? So ano ba yung ibig sabihin ng makasarili o marama? What is selfishness? An attitude of being concerned with its own interest. So yun lang yung concern ng isang selfish na tao. Above the interest of others. Gusto niya lagi siya yung above. Gusto mo yung interest niya, ay ako dapat. Yung interest ko, basta po yung attitude. Sariling kapakanan lamang niya po yung iniisip niya o yung concern niya. Wala siyang pakialam kung may matapakan na siya o may masapisaan o meron siya masaktan ka. Wala po siyang pakialam. So ano nga sabi sa Filipos 2:4? So Tagalog po yan. Filipos 2:4, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. No, ayan po yung text po natin na verse 4. Dapat hindi lang po yung sariling kapakanan lang natin, yung lagi natin iniisip. Yung ang selfish po ay yung concern lang niya sa sarili niya. It is often expressed by building up oneself. Lagi na lang tinataas yung sarili niya, binibuild up niya yung sarili niya, na pwedeng matapakan niya yung mga nasa ilalim, basta lang mag-build up niya yung sarili niya. At higit sa lahat, nandun yung kanyang pag-alimura or paglait sa mga tao para lang makita na siya yung above all. Yung ganun po ang selfish. Yung sarili yung palagi iniisip, kaya gagawin niya lahat kahit makasira siya o maipagsak niya yung mga kanyang kapwa. Siyempre, kung mananatili tayo sa ganung character, affected yung buhay natin. Di ba? Palagay yung magiging masaya kayo kung gano'n yung nakita character po natin. Apektado yung buhay natin. Bakit po? How selfishness affects our life. Number 1, paano na-apektuhan ang buhay po natin? Number 1, it can harm others. Siyempre, di po ba? Sa paanong paraan tayo nakakapanakit ng kapwa natin? If we restlessly strive to satisfy our own wants. Pag talaga po pinagpilitan natin na makuha yung gusto po natin, para masatisfy lang tayo kahit sa anong paraan, yun po yun. Nakaka-harm po tayo or nakakasakit po tayo ng iba. As Christians,
magiging masaya ba tayo pag meron tayo nasasaktan para lang makuha natin yung gusto natin. Siyempre, hindi. Diba? Kahit pa sabihin mong ginawa mo yon, nakuha mo yung gusto mo, hindi ka magiging masaya. Diba? Dahil alam natin bilang Kristiyano, masama yung ginawa natin eh. Para lang makuha mo yung isang bagay, gagawa ka ng masama. Kahit meron kang masaktang ibang tao, gagawin mo. Kahit marahas yung pamamaraan mo, maabot mo lang yung pansarili mo, pangarap. So, dapat hindi. Kaya lang, the truth, may mga ganun tao. May kilala mo pa kayo gano'n. May mga ganun po tao. Selfish. Ang gusto lamang nila, sila yung nagtatagumpay. Gusto nila, sila lang yung laging nasa itaas kahit sa masamang pamamaraan. Ito, ang dami kayo gano'n. Sa TV, makikita natin, yung mga politicians, makikita natin, di ba? So, ang daming nakukulong. Meron ba sila kasalanan lahat? Wala naman. So, yun po, kasi po, meron po mga taong selfish. Makasarili, sarili lang yung intindi. Po, tulad ni Haring Ahab. Hari na nga siya, pero ang pinag-interesan niya, yung isang taong may lupa nga, pero hindi naman mayaman, pero pinag-interesan pa niya. Natayin po natin sa unang hari 21, 2-4. Unang hari 21, verse 2. Isang araw, sinabi ni Ahab, ibigay mo sa akin ang iyong basta gagawin ko taniman ng gulay sa pagkakalapit ito sa aking palasyo. Kapalitan ko ito ng mas mainam na basad. Kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito. Tamang halaga. Verse 3, ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot, inanak ko pa po sa aking mga ninuno ang basa nito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa iyo. Verse 4, Sabi natin, nagka-isolate yung taong makasarili. Bakit po? Masama ng loob niya eh. Bilang hari, di ba? Pagputos ng hari, kailangan masusunod yan. Eh, hindi binigay ni Nabot yung kanyang yung pakiusap niya. Although sabi niya naman, papalitan niya, pero hindi siya minana niya sa magulang niya yun eh. Bakit niya ibibigay ito sa hari? O sabihin niya, papalitan niya. Eh, bakit pa kailangan niya ng pag-interesan niya? Diba? So, hindi niya gusto yung nangyari na yun, na sumama yung loob niya kasi napahiya siya dahil hari siya, pero hindi siya pinagbigyan ginagawa. Kaya yun po yung ginawa niya, nag-inarte siya. Diba? Nagkulog siya, hindi siya makausap, ayaw niya kumain. Yun po. Kasi pagka selfish po tayo, it leads to materialism. Nagiging materialistic na tayo. Gusto natin kahit konting bagay. Basta gusto mo, makukuha mo. Yun po yung materialistic. Selfish yun. Selfishness po yun. Kahit pag-aari ng iba, gusto yung makaka sa iyo. Kaya po talagang ma-apektuhan yung buhay po natin. Pag kagutun po tayo, kagaya nga ni Hari Ihab po, nagpulong siya sa kwarto, ito namang asawa niya to the rescue. Napakagaling dito si Jezebel na to. To the rescue kagad siya. So ano ang ginawa po niya? Para makausap niya yung asawa niya, para kumain na, para maging masaya na si Hari. Ano ang ginawa niya? Sa unang Hari 21, 40-16. Verse 14. Sabi naman agad sila kay patay na po si Nabot na taga Israel. At sinabi, ayan, tuloy na ang pasang hindi hindi na siya makatutod na din siya. Verse 16, malaman niya
patay ni Sid na pumunta siya sa lupang. Wala kang hirap-hirap. Ang ginawa, wala man na siyang, hindi man na siya nakonsensya na doon sa gusto niya yun, may taong namatay. Para lang mapasa kanya yung hindi ba na gusto niya. Pag sa kanina, gulay. Sabi niya gulay. Para na hari na ito, di ko ba? Yung ganun ba? Walang sa hirap-hirap magpapunta sa kanya dahil pinapatay. Kaya sa palagay niyo, magiging masaya ka ba noon? Magiging tahimik yung buhay natin kung ganun sa ganung pamamaraan tayo nagkakaroon ng pagkapala. Diba? Nakuha niya yung lupa, nagkala na siya. Pero anong pamamaraan? May taong namatay. May taong nagsakripisyo. May nakahamak. No? Dahil saan? Sa selfish desire. Kaya po, yan po ang iingatan po natin. Na huwag po tayong maging selfish. Tayong maging makasarili na gusto natin. Pag nakita mo, ay gusto ko. Diba may mga anak-anak, pag gusto nyo, may gusto siya. Pag hindi, magwawala na. Kahit wala takoy-takoy na, kunisan. Di po ba? Yun po. Selfish man po yun. So number 2, ano pa daw po? We become greedy. So paanong paraan tayo nagiging greedy pag selfish tayo? For not sharing. Yan. Pag nasa akin na to, hindi ko na ibubukayan. Nasa akin ito. Diba? Yun po. Yun, nagiging greedy na po tayo. Hindi tayo ay nagiging maramot na ayaw mamigay kung sakin na po tayo. Nagiging sakin tayo kasi nga ayaw na natin tumulong, ayaw na natin mamigay, ayaw natin mag-share ng blessings. Samantala, maliwanag yung sabi sa Bible na pag yung share, yung blessing na binibigay ng Lord is more than enough para sa pangailangan mo. Yung more, para pantulong doon. Nakuha po ba natin? Example, ang nangi ka ng 100, ang bibigyan ng Lord, 150. Ay, sobra ng 50. Para saan yung 50? Pantulong doon. Kasi 100 lang ang hiningi mo. Nakuha po ba natin? Ganun ang pagbigay. Para meron tayong pang-share. Hindi lahat sinasarili po natin. Tulad naman ni Nabal. Ayan, kapangalawang character po na sinag-aral natin yun. Sinabal naman nung humingi ng tulong si David. There was a time na nangailangan ng tulong yung mga tauhan ni Nabal. So, tinulungan ng mga tauhan ni David. Now, time naman siya yung nangangailangan, siyempre, lalapit naman siya kay Nabal. Di ba? Kasi may kailangan naman siya. So, ano po ang nangyari? Tignan po natin. Inutusan ni David yung kanyang mga tauhan para humingi ng tulong kay Nabal. Ano sabi? Unang Samuel 25:7-8. 1 Samuel 25:7-8, verse 7, nabalitaan namin ikaw ay naggugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila binambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila dito sa Carmel. Verse 8, kung mapapatunayan nila na dito, nangkapin mo ang aking mga tauhan at ipinakiusap kong tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang may bibigay mo para matihanda sa amin. So, anong ginawa ni David? Nakiusap. At hindi siya humingi ng yung specific Di ba sabi lang, kahit ano na pwede mo itulong sa amin. Ganun siya humingi. Diba? Pero hindi po siya pinagbigyan. Hindi pinagbigyan. Pagkos, naging response ni Laban. Ito yung masakit pa doon eh. Hindi na nga siya binigyan. Ano yung response? Sa unang Samuel 25:10-11. Unang Samuel 25:10-11, verse 10, sinabi ni Nabal, sino ba si David?
sinong anak ni Jessie. Talagang maraming alipin ngayon na lumalayas sa kanilang mga amo. Sabi, di po ba? Verse 11, ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga mulo ay hindi ko may ibibigay sa mga tao hindi ko alam kung saan papasok ng Dahil ito narinig mo yun sa taong tinulungan mo. Di ba ba? No? Ano ba naman yung David na yan? Pero hindi ko yan kilala. Mano man lang tinanong niya yung tauhan niya, di ba? Sabi naman niya, sabi nung tao, di ba? Tanungin mo yung tauhan mo, kung hindi namin ginawan sila ng mabuti. Hindi niya talaga tinanong. Talaga, hindi na nga niya tinulungan. Ano pa ginawa niya, di ba? Hindi sabi niya, hindi ko alam kung saan lupalo ang galing yun. Kasi manghihingi ng kung ano hihingi sa atin. Di ba? Yung po yung grabe, yung ganong ugali po natin. Nawa, hindi po tayo ganyan. Amen po ba? Yung makakarinig ka pa ng masasakit na salita, hindi ka na nga tinulungan, makakarinig ka pa ng masasakit na salita. Sometimes ganyan din po tayo. No? Sa nangangailangan, tayo marunong mag-share whatever na blessings we have. At meron pa tayong sasabihin. Di ba? Masarap ba yung sa pakiramdam? Siyempre, hindi. Nang lalaki ka ng tao, hindi po ba? Na dahil wala sila, nakakailangan sila, lalaitin mo pa sila. So, yun po, huwag po natin po. Amen po ba? Amen. And number 3, ano pa daw po? It can be miserable. Yan ang masama. Amen po ba? Paano na? Ito na po yung magdadala sa atin sa pagiging selfish natin, maramot, pati ang Diyos na pagmamaramutan po natin. So, parang sabi nga, diba, na kanya nakawan natin. In what way? By not giving our tithes. Sabi nga sa Malakias 3:8, Malakay 3:8. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Amen. Yun po. Bakit daw po? Bakit hindi po makapagbigay ang tayo? Sometimes tayo. Diba? Ng tithe natin, ng offering natin, dahil sa selfishness. Kasi sabi nga po ng iba, manage ko muna. Sa Lord. Kaya naman, ito na nga lang yung paparampot ko si Neto, bibigay ko pa yung tithe ko. Paano magkakasya sa amin? Mga ganong takiran po, di ba? Saka na lang. O kaya naman, huwag na lang. Yun po yung sometimes na nasa isip po natin. Kulang na nga ito sa amin eh. Ibigay ko pa ba yun? Kayo, sumagot. Bibigay pa ba yung tithes? Eh, kulang nga ito. Kulang nga ito sa invento ko. O, kulang nga ito natanggap ko. Bibigay ko pa ba yung tithes? Doon nga natin masusubukan ang Diyos. Diba sabi niya, subukan mo ako. Kung hindi ko talaga gawin ang pangako ng Panginoon na more than that ang bibigay sa atin ng mga. Doon natin masusubukan. At doon din tayo nasusubukan ng Panginoon kung gaano tayo magiging tapat sa Kanya. Lahat po ba tayo? Nagka-tights? Nasa kamay na nagka-tights? O, para mga konti So, Ay, mga hindi nagtatights. nagka-tights. O, diba? Na nagka-tights. Yan. Dapat po yan, kahit na sabihin na tumanggap ka lang ng 10 piso. Magkano tayo? Piso. Dali-dali bigay ng fee. 100. Oh, pag 1,000. Eh, pagka 10,000. 1,000. Eh, pagka 100,000. Ay, anak ko. Marami na ako mabibili doon.
Pwede ba, ano lang, mga 5,000 na lang. May utang ka siguro. May tubo yun. Tutubo yun. Kaya wag po tayo, maging tapat po tayo sa Lord kung gusto natin talaga na makapagpala tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kasi po, pagka talagang hindi natin, winibidhold po natin yung tithes, no? Nalilimutan natin na malaki ang puhunan ng Lord. Magkano yung sa atin na pupunta? 90. Sa Lord magkano? 10. Eh, sino ba may puhunan para tayo makapagtrabaho? May puhunan ba tayo? Wala eh. Kasi kung wala kang lakas eh, wala kang talento, wala eh. Saan ba galing yung lakas mo? Saan galing yung talent mo? Saan galing yung kakayanan mo makapagtrabaho? Yung fit to work? Di ba? Saan ba galing yun? Sa Lord galing yun eh. Wala tayong puhunan. Tapos yung 10% hindi mo maibigay sa Lord, maramot ka. Magdadamot ka, wala kang puhunan. Di mo ba? Wala kang magagawang kahit ano kung walang talent na binigay sa iyo ang Lord. Paano ka makakapagtrabaho? O yung mga nag-aaral, paano kayo makakapag-aral kung wala kang talent? Kaya yung mga baon nyo, siguraduhin ninyo, may tithes kayo dyan. Ganyan po ba? Sigurado ha? O, kung maaaring noon, hindi. Pero ngayon, umpisahan niyo na po sa maging tapat sa Lord. Makikita niyo, dadagdagan yung baon niyo. Amen? Ayan, so yan po. Ayan, secret. Kasi nga, magiging maramo tayo sa Lord pag hindi natin ibinigay. Kasi siya kanya yung puhunan. So, dapat lang yung share niya, maibigay po natin. Yung 10% na kanyang puhunan, dapat ibigay po natin. Amen po ba? Ayan. Kaya mag-isip-isip na po tayo ngayon. Kasi syempre, sa lahat ng mga negative characters, ano ang inaasahan yung resulta? Syempre, negative din. Kaya asan maganda resulta eh, sama ng ugali mo. Sama ng character mo. Syempre, mayroon laging consequence lahat. Yung resulta hindi magiging maganda. So, ano po ang resulta ng pagiging selfish po natin? Ano daw po? Our relationship will be destroyed. Gusto po ba natin yun? Pero di ba, yung relasyon mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa churchmate mo, masisira lahat na yun kung tayo po ay maramot, kung tayo po ay sakit, kung tayo ay makasarili. Lahat po yan masisira. Po, lahat ng ginagawan po natin na hindi maganda. Po, para lang masunod natin yung gusto po natin, makuha natin yung gusto natin, magkakaroon po ng masisira yung relasyon po natin. Una sa Diyos, pangalawa sa pagkakapwa po natin. Sabi nga po sa unang Samuel 25:21 to 22. 1 Samuel 25:21, verse 21, sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan, ngunit ito pa ang iginanti sa atin. Amen. Verse 22, parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Amen. Amen. Ayan, di ba? Kasi ang ganda nga naman ng pakiusap niya kay Nabal, pero hindi siya tinulungan nila. Iba siya. Anong pagalit niya? Talagang pinagtampaan niya ng patayin. Hindi lang si Nabal, lahat ng lalaki. Lahat ng tauhan niya. Yun ang balak gawin ni David. Dahil sa galit, dahil sa ginawa sa kanya, dahil sa pagiging makasarili ni Nabal, pinag-isipan talaga siya ni David na patayin. So, na-destroy yung kanilang relationship. Ayun po. Kayo, ganun din po tayo kumisa dahil sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga kapatid natin, gaano po tayo nagiging selfish? Paano tayo nagiging selfish? Kung gusto natin, lahat sa akin. Sa ulam, lahat ng masarap akin. Gaano karami sa akin? Diba? Ganyan-ganyan. Kala nyo, simple lang yan, pero nagiging
yun para lumaki ng lumaki hanggang maging selfish. Kaya yun po yung ingatan po natin. Katulad nung elder brother of the prodigal son. Alam niyo ba yung story ng prodigal son? O, diba? Yung bunso, nung layas po siya. Pero ano yung naging concern po ng panganay, no? Bumalik yung prodigal son. Sa Lucas 15:28-30. Sa Marina. Lucas 15:28 sa 30 po, Sister Sally. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Verse 30, Sister Sally. 29. Lucas, Ay, 29 pa lang, Sally. verse 29, ngunit sumagot siya, pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinaway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Verse 30, subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay po pa ninyo siya ng pinatabang guya. Po. Samantalang nung wala yung bunso, sa kanya lahat yun eh. Siya lahat yung, hindi na siya kailangan na ipagbigyan pa ng tatay kasi nandun na nga siya, di ba ba? So, pero sinumbat niya sa tatay niya na hindi mo ko pinagpatay. Eh, pwede naman siya kumuha dahil siya mismo at nandun. Lahat, nasa kanya lahat yung privileges nung wala si bunso. Di ba ba? Parang kayo, di ba? O kung kayo yung kapatid niyo nasa abroad, yung nandito, nagtatama tayo nandito kasi wala yung, wala yung kapatid mo nasa abroad siya o kaya nasa ibang lugar siya, dito ba? So dapat, pag bumalik yung kapatid mo na yun, dapat matutuwa ka dahil bumalik, pero siya hindi. Panganay pa siya. Hindi siya nagalit pa siya. Dito ba? Yun po yung anong nasa isip niya? Bumalik ito, may kahati na ng anak ko. Eh, dapat sarili ko na to. Dapat akin na lahat to. Kaso bumalik. O, di kahati. Naging makasarili siya. Kaya kung minsan titignan natin yung prodigal son, siya yung naging masama, di ba? Kahit yung panganay, masama din siya. Noong bumalik yung prodigal son. Yun po. Dahil naging makasarili siya. Siguro tuwa-tuwa pa nga siya, umalis yung bunso eh. O, sarili ko na to. Akin na to. Kaso hindi gano'n nangyari. Bumalik si bunso. Kaya dahil mahal ng tatay, syempre tatanggapin ko din. Amen po ba? Yun po ang nangyari doon sa prodigal son. Kaya naging ganun po siya ka-selfish. At pag sinabing selfish, I love myself. Purong kaya self. Fish. Hindi ko lang alam bakit fish. Di ba ba? Yan nga isang kwentong sabi nga kwentong kutsero. Pag sa Lord Parable, di po ba? Ngayon walang pangalan, parang kwento lang, yung po ganyan. So, meron daw pong mag-asawang nakatira sa bukid. So, pag bukid, may mga adong mga hayop yan, di ba? Iba't ibang hayop. Kabisan, ang nabili sila, namili po sila, yung mag-asawa. Nakita ng daga na may biniling keso. Eh, di ba ang keso masarap sa daga? Kaya lang, sa dadaanan niya para makuha yung keso, may mousetrap. Hindi niya makukuha yung keso. Kaya humingi siya ng tulong kay Manok. Manok. Pwede ba tanggalin mo yun? Tanggalin mo lang yung mousetrap doon para makadaan ako. Hindi naman ako kumakain ng keso, sabi ni Manok. Meron naman ako pagkain. Aanin ko ba yan? O, diba, makasarili siya. Pero pakialam ko siya, wala kang kain. Basta ako, binibigyan akong patoka ng amo ko eh. O, diba? Hindi. So, ginawa niya. Pumunta naman siya kay
baboy. Ganon din na siya. Diba? Ganon din yung sabi ng baboy. Okay, tama. Bahala ka sa buhay mo kung paano mo kukuha, paano mo patatakas, malalagpasan yung mousetrap na yan. Kaya, hindi rin siya tinuro. Ganon din si Baka. Kaya, ayaw ko. Kasi mabait yung amo ko sa akin. Kaya, hindi kita tutulungan. So, wala siya nakuha ng tulong. Yung sa tatlong hayop. Ano yung hayop? Very good. Siya lahat. O, yung dalawang character, sino sa Bible? Diba? Hindi masyado natandaan. Grabe! Hindi natandaan yung character, Bible character. Pero yung hayop natandaan. Diba? Para sa kanila kasi hindi naman nila problema yung mousetrap na nilagay doon eh. Mousetrap na eh. Di ba ba? So, para sa potion. Yung, dahil doon, may mga pagkain sila. Nagiwa ka sarili sila. Hindi nila tinulungan yun na kailangan daga. Ay, nung maghating gabi na, natulog yung mag-asawa. Biglang maghating gabi, may narinig yung babae na kumalampag. Ay, nahuli. Nahuli ko sa mousetrap. Eh, dahil siya lumabas ng kwarto nila. Eh, kasera lang yung dala-dala niya. Siyempre, madilim. Hindi niya nakita na ang nahuli pala ng mousetrap ay buntot ng ahas. Buntot lang. Hindi niya nakita yung ulo. Kaya nakikita siya. Dahil sila nakikinig yun. Tuklaw siya kasi buntot lang naman yung ano. Siyempre, nasaktan niya. Hindi lalong magkagalit siya. Hindi natuklaw yung babae. O di pa ba yung asawang babae. Yun po. Dahil doon, siyempre, nakasakit yung babae. So, para magkaroon ng sabaw, niluto si manok. Dito lang, manok. Siyempre, para gumaling, di ba? Para gumaling yung kanyang asawa, nagluto ng tinola si lalaki. Para gumaling yung kanyang makainom ng mainit na sabaw, o di para gumaling. Kaya lang hindi siya gumaling. Lalo siyang lumubha. Dahil malubha na siya, syempre yung mga kababae, pag nabalita may sakit ka nung gagawin, dadalaw. Ang dami tumadalaw. Alam mo, ipakain ng kasawang na lang. So, hinatay si Baboy. Sabi ni Daga, 2 down. O, diba? Siyempre, wala na, sa movie sila. O, di yung tinatay niya si Baboy para ipakain doon sa kanyang mga dumadalaw sa kanila. So, ano kaya nangyari kay Baka? To be continued. Gusto niyo bang malaman? Ngayon na. Ayun. Dahil doon. Ayun. Ano yung nangyari? Malungkot yung ending. Namatay yung babae. Namatay siya sa... Siyempre, pag namatay, mas maraming bisita ang pupunta. So, ano ginawa kay Baka? Nanay na rin. Hindi sila namatay sa mousetrap. Pero dahil naging maramot sila, sila ang unang napatay. O, gusto nyo ba yun? Mauna kayo. Kaya huwag kayo maging maramot. Yun po yung lesson natin. Nakuha nyo? Basta pinigyan nyo, di ba? Kesa kanina. Kesa yung habang in-explain sa inyo, yun lang pala magpapaintindi sa inyo kung anong makasarili. I praise the Lord. Yan. Kwento nga po yun, pero applicable sa lesson. Then, po Chero sabi niya, di ba? Last verses natin, Philippians 2, 3, and 4. Tagalog lang po ng ating verse, ng ating text ito. Sabi niyan, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa panangat ninyo patintayan sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba
Tuloy yung iba kaysa sa inyong mga sarili. Yun. Yun po, di ba? Hindi yung ikaw yung lagi ikaw nasa taas. Turing mo marunong siya. Mas magaling siya. Mas maganda siya. Amen. Yun. And then, mas marunong ako dyan. And verse 14, verse 4, pag nalasakitan niyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang yung sarili. Amen po ba? Yan. Kaya kayo, pag malasakitan niyo si daga, huwag kayong maglagay ng mousetrap. O, ganun din sa mga tao, di ba? Huwag kang maglagay ng mousetrap sa mga tao. Yung makakasama sa kanila. Dapat hindi po. Matuto tayong magpahalaga sa damdamin na ibang tao, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Minsan yung iba, diba, mas maramot pa nga sa mga sa buhay. Ang bait-bait sa ibang tao, pero pagdating sa mga mahal sa buhay, ayaw. Diba, meron mga ganyan, di ba? Pinagmamaroon mo tayo. So, dapat hindi po tayo magpapito. Lagi yung kapakanan din po ng iba ang inisip natin. Lagi tayo lumagay sa shoes nila, sabi ka. Na kung tayo kung nasa ganung kalagayan, paano na kaya tayo? Dapat naiintindihan din po natin na hindi sa lahat ng oras ng taas tayo. Life is a wheel. Ano ba yung wheel? Lagi nasa taas? O flat ka, siguro. Hindi na-andar. Pero hanggang tumaandar yung buhay po natin, so hindi tayo pumunta sa ilalim. Kaya huwag tayong maging makasarap. Dahil dadating ang oras, pwede kang nasa ilalim. Sino nga yung tutulong sa'yo? Kung naging marami ka, kung naging makasarili ka, kung naging sakin ka, sino tutulong sa'yo? Wala. Yan po yung tandaan po natin para hindi po masira yung relasyon natin sa kapwa po natin, higit sa lahat sa Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Diba? Kaya lahat po tayo, maging mabuti sa lahat ng tao, yung relasyon po natin sa Diyos, sa kapwa natin, maging sa unbelievers. Diba? Para ma-win po natin sila sa ating. How to be unselfish, maging unselfish na po tayo. Paano daw tayo maging unselfish or selfless? Paano daw? Thank you. Ayan. Balik po kayo next week to be continued po yan. Wala na po kwento. God bless us all. Kasi sarili na po natin yung buhay. Kwento niya na lang kung sino kayo. Si Manok, si Baboy, si Baka, o si Daga. O, tayo lahat kayo tumayo. Pag wala tayo lahat na ating